Kahapon po, pinulong po ng ating Pangulo ang ilang mga miyembro ng kanyang gabinete upang apruban ang rekomendasyon ng IATF kung ano mangyayari pagkatapos po ng Mayo 15. Ang napagkasunduan po, tinimbang po natin ang siyensya at rekomendasyon ng mga mayor ng Metro Manila. Sabi nga po ng Presidente, may mga lugar na mananatiling naka-lockdown, meron din naman mga easing up of restrictions. Ano pa ang ibig sabihin nito? Magiging dahan-dahan, hinay-hinay, unti-unti ang ating strategiya. Sang-ayon nga po sa rekomendasyon ng WHO, kinakailangan ang pag-lift ng ating ECQ dapat maging gradual, incremental or phased out. Strong and resilient health system ay dapat nakalagay na. If restrictions are realized too soon before a strong health system in place, this will likely lead to resurgence. Ito ngayon ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Una, malaki ang naging impact ng lockdown sa kaso ng COVID, ngunit malaki rin ang naging epekto nito sa ating ekonomiya. Limitado ang government resources, kaya kinakailangan natin na mag-generate ng resources para sa pangmatagalang laban sa COVID. Kailangan ibalanse ang kaligtasan at ekonomiya. Sa hinaharap, kung walang economic interventions, ang mga kakalabasan ay mas makakadulot ng pinsala kesa sa epekto ng COVID. Balitang IAFTA tayo. Kahapon po, naapruban po ang Resolution number 35 na naglalagay sa green o ang tawag po nila dito ay low-risk areas at hindi na po siya mapapasailalim sa community quarantine. Makikita niyo po sa mapa kung ano itong mga low-risk areas. Sa Luzon po, sa Region 1, ito po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City. Sa Region 4B, ito po ang Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Puerto Princesa City. Sa Region 5 po, ang Albay, pero meron po yung recommendation na dapat tignan muli ang datos pagdating po ng 14 ng Mayo. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Legazpi City. Titignan din po ang datos pagdating ng 14 May at Naga City. Nasa low-risk area rin po at hindi na nasa ilalim ng community quarantine sa Region 6 ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Iloilo City at Bacolod City. Sa Region 8 po, nasa low-risk area, wala na pong community quarantine ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City at Tacloban City. Sa Mindanao naman po, sa Region 10, wala na pong community quarantine sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. At sa Region 12, North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, General Santos City. Sa BARM, ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City. Pero hindi po pwede magpabaya ang mga lugar nito dahil nga po hindi nakikita ang kalaban at pwedeng pasukan pa rin ang mga lugar nito. Samantala, linagay naman po natin sa orange or mapapasailalim sa GCQ ang mga areas na ito. Sa Luzon po, naka-GCQ ang Cordillera Autonomous Region, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Baguio City. Sa Region 2, naka-GCQ rin po ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Santiago City. Sa Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City, titignan din po ang datos pagdating ng May 14, Olongapo City. Sa Region 4A, Cavite, titignan din po natin ang datos pagdating ng May 14. Quezon, Rizal, Batangas at Lucena City. Sa Visayas, ang mga lugar pong ito ay nasa ilalim ng GCQ at ito po ay epektibo 16 May hanggang 31 May. Bohol, Cebu, Province po. Cebu Province po yan.
Negros Oriental, Siquijor, Mandaue City at ang Lapu-Lapu City. At sa Mindanao naman, nasa ilalim po ng GCQ sa Region 9. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City at Isabela City. Sa Region 11 po, ang Davao City, subject din po sa verification sa 14 May. Davao de Oro, ganun din po. Titignan din po natin ang mga datos pagdating ng May 14. Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental. At sa Region 13, sa Caraga po, ang mga probinsyang nasa alalim ng GCQ ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Butuan City. Meron po tayo ngayong tinatawag na Modified Enhanced Community Quarantine. Ano po ito? Susubukan po nating linawin ngayon. Pero dahil Modified Enhanced Community Quarantine, naka-ECQ pa rin, pero meron na pong mga ilang industriya na magbubukas. Ano po itong mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine, epektibo ng 16 May hanggang 31 May? Ang probinsya ng Laguna, lahat ng highly urbanized cities ng National Capital Region, kasama na po ang municipality ng Pateros. At sa Visayas, kasama po dyan ang Cebu City. Now, lahat po yung mga probinsya, mga highly urbanized cities, yung mga independent component cities na nakarakterize as low, moderate, and high risk. Low po yung green, moderate yung yellow, at ang high risk ay pula, may appeal their classification to the IATF Screening and Validation Committee with the concurrence of the regional IATF, not later than 13 May 2020. Ano ba ho ibig sabihin at anong pagkakaiba ng Modified ECQ sa ECQ? Makikita po natin ito sa table na ito. Yung ating patakaran ngayon po sa ECQ, wala pong movement regardless of age and health status. Halos wala pong economic activity except dun sa mga utility services gaya ng pagkain, power at tubig at other economic sectors. Wala pong transportasyon ng pangpubliko at wala rin pong physical na mga klase. Sa ilalim po ng Modified ECQ, limitado po ang movement ng tao para po sa pagkuha ng essential services and work. Ang pagkakaiba po, bubuksan natin unti-unti ang ekonomiya. Magkakaroon po ng operasyon ang piling manufacturing and processing plants up to a maximum of 50%. Ano po itong mga industriya nito? Isasapinal po ngayong araw yan. At bibigyan natin ng anunsyo kung hindi mamayang hapon. Bukas po, magkakaroon din tayo ng press briefing. Wednesday, normally wala pong press briefing. Magkakaroon po tayo bukas para idetalye kung ano po yung naaproba ng IATF ng mga industriyang magbubukas. Magkakaroon din po tayo siyempre dahil meron ng pasok ang ilang mga industriya sa Modified ECQ ng kaunting limited transportation services para po sa mga papasok sa trabaho at para po dun sa magbibigay ng essential goods and services. Suspendido pa rin po ang lahat ng klase sa lahat ng antas. Sa GCQ na matagal na po natin pinag-uusapan, alam naman po natin na limitado rin ang movements, pero ang operasyon ng gobyerno at halos lahat ng industriya ay balik na up to 75%. Ang mga exceptions lamang ay yung mga mataong mga industriya, at saka yung para sa amusement at saka yung mga para sa mga kabataan. Pero meron lang po tayong limited na transportation services kung saan oobserbahan po ang social distancing. At po pwede po ang flexible learning, hindi pa rin po pwede ang face-to-face learning. Now, bukas po, ididetalye natin kung ano yung mga industriya sa Modified ECQ na pwede nang mag-operate. Ano pa po ang diferensya o pagkakaiba ng Modified ECQ? Well, alinsunod na rin po ito
sa kagustuhan ng mga mayor, no? Ang ating mga mayor po ay humingi sila, well, una-una po, ang hiningi po ng mga mayor ay tatlo. Unang-una, ang sabi nila, hindi po pwedeng magkaiba ang klasifikasyon ng mga syudad at munisipyo sa Metro Manila, dapat iisa lamang. Kaya nga po, nakinig po ang IATF at iisa lang po ang regime, kumbaga, applicable sa ating Metro Manila. At ito nga po ang Modified ECQ. Pangalawa, ninais din ng mga mayor na i-impose ang GCQ sa NCR, pero ang mga LGUs ay papayagan na mag-lockdown ng mga barangay as needed. Yan po yung pangalawang suhestyon na inadapt po ng IATF. Paano po gagawin ito? Nagkaroon po tayo ng mga tinatawag na mga different zones. Ito po yung critical zone at makikita nyo po sa graph na ito po yung pula. Meron tayong containment zone, meron tayong buffer zone, at meron tayong outside of buffer zone. Ang critical zone po, ito syempre yung matataas ang kaso. Kailangan merong more than 20 cases for every 100,000. No? Yan po ang critical zone. At itong mga critical zone pong ito, mananatili po under ECQ as we know it. Hindi magbabago po ang ECQ as we know it doon sa mga critical zone at yan din po ang mangyayari sa containment zone. Ito po yung mga areas na nakapaligid sa critical zone dahil hindi naman natin maiwasan talaga na tratuhing isang geographical region, yung critical zone at containment zone. Ang containment zone po, mas konti mga kaso, 1 to 19 for every 100,000, pero pareho po silang under ECQ. Doon naman po sa buffer zone at saka doon sa outside of the buffer zone, doon po hahayaan ng magbukas ang ilang mga industriya. So ano po ang ibig sabihin ng modified? Ang modified po na ECQ is ECQ. Kaya lang merong ilang industriya na bubuksan hanggang 50% at merong pa ring ilang mga zona, mga barangay o grupo ng mga barangay na mananatili sa ilalim ng ECQ. Hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti po ang ating pagbukas. Now, para po dun sa mga areas na mapapasa ilalim sa Modified ECQ, again, ang effectivity po nito ay May 16 hanggang May 31. Ang rekomendasyon po ng National Task Force Against COVID-19 ay ina-adapt po natin in relation dun sa mga proposed zoning concept and corresponding qualification and its phase response or intervention. Ibig sabihin, hindi lang po yan isang barangay, kung hindi yung mga barangay na nakapaligid din. No? At alinsunod po rito, yung mga lokal na pamahalaan na po ang siyang magdideklara at magka-classify kung ano yung mga barangay na matataas pa po ang kaso ng COVID para po masubject pa to ECQ. Kinakailangan po yung classification at pagtatalaga at pag-identify ng LGU ay gawin pursuant to a confirmation to be made by the Regional Interagency Task Force. Sa ibang balita po, naapruban na rin po yung rekomendasyon ng IATF na bigyan ng 5 milyon pang pamilya mula po sa first tranche ng Social Amelioration Program ang ating mga kababayan. Ulitin ko po, naaprubahan na po. Hindi lang 18 milyon ang mabibigyan po ng SAP sa first tranche, nadagdagan na po ng 5 milyon. Pero dahil limitado po ang pondong binigay ng Kongreso, yung mabibigyan po sa second tranche ay yung lamang mga nananatili sa ECQ na dineklara nung pangalawang buwan ng ating Pangulo. Malinaw po yan. Doon sa unang buwan, lahat ng nasa ECQ may ayuda. Sa pangalawang buwan, yung mga lugar na nakatira lamang sa ECQ o may ayuda, wala na pong ayuda yung mga nasa GCQ area. Inanunsyo rin po kahapon ni Presidente na yung mga estudyanteng nais umuwi sa kanilang mga probinsya, tutulungan po niyang umuwi.
Pero siyempre po, sana makabalik sa Maynila dahil nais nating matapos nila ang kanilang pag-aaral. Ito po ang Hatid Estudyante Program. At uuwi po ng presidente natin ang mga estudyante sa pamamagitan ng riles, barko, bus, at eroplano. Magbibigay po ang presidente ng konting ayuda sa kanila para makauwi. Sapat po ito para sa pamasahe, sa kanilang pagkain habang bumabiyahe at kaunting pabaon. Uulitin ko po kung ano yung mga industriya, isinasapinal po yan. Ano yung mga lugar na mapapasailalim sa ECQ, nasa lokal na pamahalaan po yan.